Kamusta po mga katambay? Muli po, si Kamanong po, ang inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron naman po tayong kukomentuhan mga katambay. Alam naman po natin na talaga pagdating sa politika po ngayon, talagang ang pamilya Duterte po, talagang hindi nawawala po sa politika po. Kahit po ang dating Pangulong Duterte ay tapos na ang kanyang termino, pero patuloy pa rin po na talagang binibigyan po nila ng importansya ng ating administrasyon, lalo po ng Kamara, mga katambay. Ito po, meron naman po isinusulong ang Kamara para po imbestigahan po ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin at komentuhan po natin, mga katambay. Ito po, ang balita. Sa kapapasok lamang na balita, uumpisahan na sa May 22 ng House Committee on Human Rights ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6 District Representative Benvenido Abante, bilang pagtugon ito sa mga nakahaing resolusyon sa Kamara na imbestigahan ang mga aligasyon ng pag-abuso sa karapatang pantao sa kasagsaga ng kampanya. Plano namang imbitahan sa pagdinig ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Duterte, kabilang na si dating Justice Secretary Minardo Guevara na ngayon ay Solicitor General. Gayon din si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Maging si dating Senador Antonio Trillanes binabalak ding imbitahan sa pagdinig. Kabilang ang dating mambabata sa naghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Ito po mga katambay, narinig po natin ang balita. Talagang hindi po nila tatantanan po talaga ang dating Pangulong Duterte, mga tambay. Dahil po sa nakikita po natin ngayon sa politika, talaga pong joint forces na po ang lahat po ng politiko na nakapwesto po ngayon, mga tambay. At yung mga isinuka di umano ng mga taong bayan, ng mga nakarang halalan, ng mga nadiretso inodoro, talaga po magkakasama po, mga katambay, para po pabagsakin talaga. Dahil naglalabasan na po silang lahat. Dahil ito po, pati po ang Kamara ngayon ay isinusulong na rin po ang EJK, mga katambay, yung sa war on drugs po ng dating Pangulong Duterte na napakalaking katahimikan po sa mga normal na tao ang nangyari po ng 6 na taon sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. At ang natatakot po ng mga panahon na yon ay ang gumagawa ng masama, mga katambay. At ang mga hindi gumagawa ng masama ay payapa noong mga panahon ngayon. Ngayon po, nagbabali ka na naman po ang krimen sa ating bansa, mga katambay. At ang kaadikan, ang droga po ay laganap na naman, mga katambay. Pero hindi po tinututukan po ng gobyerno yan, mga katambay. Ang sinusulong lang po nila, yung dati po na sinasabing naging mapayapa ng 6 na taon at napakaliit na porsyento na po ang halos po na kaganapan po lalo po sa adiksyon at krimen noong mga panahon na yon, ng dating Pangulong Duterte. Dahil nagkaroon po ng takot, gumawa po ng masama ang masasamang tao. Di po ba, mga katambay? Pero ngayon, sinisikil po ng mga mambabatas ang dating Pangulong Duterte. Kasama na po lahat halos nag-join forces na, mga katambay. At sinasabi ko nga po lagi, talagang politika po, napakalalim na politika po kasi malaki po ang, ang nabalda, di umano. Baldado po kasi sila pagka ang isang Duterte po ay nabalik sa posisyon. Kaya tanging Duterte lang po ang nagiging hadlang po sa kanila pong, manatili sa power, mga katambay. Kasi di po ba nakikita natin di umano ang ginagawa po sa Kamara dahil talagang isinisulong po nila ang Tchatcha at ang PI. Di po ba? Dahil hindi po natin alam kung ano po ang nakapaloob doon. Dahil paano po natin pagkakatiwalaan ng mga ating mga kongreso at mga senador. Samantalang yung di umano, yung kanilang konstitusyon ay questionable, lalo sa paghawak ng pera di umano. Doon sa natuklasan po ni Sasot Rogandos, di ba, mga katamay? At ni dating Presidente Duterte na hinahamon po sila na open the book, di ba?
na pinaka-rotten at worst sa konstitusyon po sila. Dahil nga po doon talagang naging mainit po sa mata po ng mga politiko ang dating Pangulong Duterte. Ito na po ang sukli. Sukli po ng pagiging makabayan po at makamahirap ni Pangulong Duterte. Ito po ang ginagawa nilang sukli. Sa 6 na taon, nakatahimikan po na talagang mga normal na taong nakinabang, hindi po ang mga masasamang taong nakikinabang. Ngayon po, natatakot na po ang normal na tao ngayon, mga katambay. Isingit ko lang po, mga katambay. Bakit ko po nasabi? Ito po si Congressman Abante po ay taga Maynila po ito, mga katambay. Taga Maynila. At ang talagang ang sinasabi nga po nito ay talagang malaki pong krimen ang nangyari po ng war on drugs. Pero sa panahon po nila ngayon, mga katambay, ito po, panahon po nila ito dahil ng mga panahon po ni dating Pangulong Duterte. Hindi po nasasama ang pinaka-worst ang krimen ng mga panahon na yon dahil talagang war on drugs po yun, mga katambay. War on drugs dahil nga po nasako po tayo at halos papunta na po tayo sa narco politics po ng mga panahon na yun dahil involved lahat. Pati po ang kapulisan, di umano. Ang mga general, di umano, mga politiko, di ba, nagiging sangkot po, mga katambay. Ito po ang pinakamataas. Ito po, sinasabi ko na nga po, nagbalikan na po ang pinakamataas na krimen po. Ito po, sa kanila, sa panahon po nila, talagang bumabalik na po ang mga krimen at talagang nagiging number 1 pa po. Ito po sa buong Southeast Asia po. Pwede po natin i-google ito. Noong 2023 po, number 1 po sa krimen. Sa krimen po sa index ng Southeast Asia, sa mga city po sa Southeast Asia po sa kabuuan. Isisingit ko lang po, mga katambay. Number 1 po ang Maynila, mga katambay. Maynila po ang number 1. 65.4% po ang crime. Ito po sa buong Southeast Asia po ito, mga katambay. At pumapangalawa po ang Quezon City, mga katambay. 63.2%. At pumapangatlo lang po ang Malaysia. Pang-apat din ang Malaysia, yung Klang, Kuala Lumpur. At ito pong Johor Bahru, Malaysia pa rin. At Indonesia at Vietnam. At pang-siyam po ang Cebu, mga katambay. At pang-sampu pa rin ang city po sa Petaling Jaya, Malaysia. Number 1 po ang Maynila po sa pinakamataas na crime rate, mga katambay. Sa panahon po nila ito, 2023. At ganun din po itong 2024, mga katambay. Madali po itong i-search po sa Google, mga katambay. Number 1 na naman po ang Maynila po. Ito po 2024 sa Southeast Asia, sa city which the highest crime, mga katambay. Ilang bansa po ito, di po ba? Number 1 po ang Maynila. At pangalawa po ang Kuala Lumpur at Jakarta, Myanmar, Chima o Ho Chi Minh. And pang-ani po ang Cebu, mga katambay. Talaga pong nandito po ang pinakamataas na krimen. 2023, puro Maynila ang number 1. 2024, number 1 na naman po, mga katambay, ang Maynila sa pinakamataas na crime rate. Pero ang inuuna po ng mababatas po ito ng EJK na sinasabi, EJK, ng human rights. Ito po si Representative Bienvenido Abante. Ang inuuna po, di ba? Yung panahon po ni Pangulong Duterte na mapayapa po ang mga mabubuting tao na hindi gumagawa ng masama. Pero po ngayon, puro masasamang tao po ang naglagana po sa Maynila, na mga katambay. 2023, highest number 1 ang crime rate at ganun din po, mga katambay, itong 2024. Maynila pa rin, Maynila, mga katambay, ang lagi nangunguna sa crime rate, mga katambay. Pero po, ano po inaatupag ng mga politiko natin, lalo po ni Congressman Bienvenido Abante, ang EJK ni dating Pangulong Duterte. Pero yung mismong nasasakupan niya, Maynila, sandamukal ang krimen. Ayon po ito sa index po na pag-aaral po ng buong Southeast Asia po, mga katambay. 2 taon na po na magkasunod na number 1 po sa pinakamataas na crime ang Manila. Proud na proud po ako. Proud na proud po ako kay Congressman Abante po na taga Maynila, mga katambay, na hindi niya nakikita ang kanyang syudad
Maynila na pinakamaraming krimen ngayon, mga katambay. Kaya mas marami pong kawawang normal na tao po sa panahon po ngayon, mga katambay. Hindi po katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang masasamang tao po ang takot po. Pero ngayon po, nagbalikan po ang masasamang tao, ang natatakot na po ang mga normal na tao, mga katambay. Sila na po ang naagrabyado ngayon at nasasama rito sa mga krimen na mga kriminal na talagang lagana po sa Maynila, mga katambay, Quezon City. Yan, dalawa pong yan ang naggigit-gitan po, mga katambay, sa buong Southeast Asia, itong city na ito, mga katambay. At malayo po ang city ng Mindanao, lalo ang Davao City, hindi po nasama yan. Sa top 20 man lang, mga katambay. Ibang klase po. Itong mga politiko po natin sa Luzon, nakala mong kililinis at kigagaling ng mga politiko, pero yung syudad nila, number 1 sa krimen, mga katambay. Number 1. Hindi lang po sa buong Pilipinas, mga katambay. Sa buong Southeast Asia, mga katambay. Number 1 ang Manila. Lalo itong taga Maynila na congressman sa Bienvenido. Abante, mga katambay. Talagang ibang klase po. Dahil sa pamumulitika, kahit yung kanya syudad, talagang numero 1 na ang kahihiyan. Sa buong Southeast Asia na pinakamataas ang index ng crime, wala po sa kanya yan. Wala po kay Congressman Abante po yan, mga katambay. Ang importante, yung EJK, yung war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Dahil kapangyarihan po kasi yan. Kapangyarihan. Saka malalim po itong politika na po ito. Malalim po. Kasi alam po nila na lagi kong binabanggit na talagang yung power ay ayaw na nilang mawala sa kanila. Lalo po nung makabalik po ang power sa kanila. Ayaw na nilang bitawan. Gusto po na nila, ganito na. Sila na talaga. Kaya pinipilit din po nila di umano, na talagang magamit yung sinasabing tsa-tsa di umano at itong PI. Isinasama lang yung mga probisyon sa ekonomiya kuno at yung sinasabing sa pagbaba ng bigas, sinasama lang po ito di umano para maganda lang po pakinggan sa taong bayan. Pero sa kabila nun, di umano, meron po itong mga agenda na hindi alam ni Juan de la Cruz. Kung ano po yon, sila lang po nakakalam nun, mga katambay. Sila lang po. Hindi po tayo. Dahil hindi naman po nagsasabi sila di umano sa mga Pilipino kung ano mga plano nila, lalo kung pailalim. Di po ba, mga katambay? Dahil sinasabi nga po ni Pangulong Duterte, paano pagkakatiwalaan ang isang konstitusyon na may anomalya ang paghawak nila sa pera ng taong bayan? Dapat tanungin din natin si Congressman Abante, mga katambay, na ipakita sa atin yung kanyang resibo, di ba? Kung paano niya gastusin sa Maynila na pinakamataas ang krimen ngayon. Mga tambay, pinakamataas ang krimen sa buong Southeast Asia yung kanyang syudad. Paano niya po kaya ginagasta ang kanyang budget taon-taon sa Maynila, mga tambay? Hingan po natin ng resibo si Congressman Abante, mga tambay. At tanungin din natin, dahil siya po yung may hawak ng komite ng human rights. Kamusta na po kaya ang human rights sa Maynila, Congressman Abante? Pinakamataas po ang krimen po sa inyo. Sa buong Southeast Asia, kayo po ang number 1. 2 taon na. 2023 and 2024, mga tambay. Nakakalungkot po. Dito po sa administrasyon po ni Pangulong Marcos, lumalala po, di umano, ang krimen, droga, at korupsyon, di umano, mga tambay. At sagana po sa pera. Sagana po sa pera po, di umano sila. At talagang ganito po ang dadanasin. Lalo po yung mga taga Maynila, mga tambay, na lumiliit na po ang seguridad po ng mahihirap, lalo po sa Maynila, na napakataas po ng crime rate index ng Manila, 2 taon na. Kaya nakakatakot po. Bilang ikaw normal na tao at hindi gumagawa ng masama, napakahirap na po palang tumira at mag-for good at manirahan nga sa Maynila kung ganito po kataas. Halos 65% ang crime rate po sa Maynila, mga katambay. Sumusunod po ang Makati na 63 o 64%, mga katambay. Napakahirap po mag-migrate po sa syudad ng Quezon City at lalong-lalo sa Maynila. Kung ikaw pangkaraniwang tao lang, mga katambay, halos talagang hindi ka makakatulog nito, mga katambay. At hindi safe maglakad. Kung ikaw naglalakad ng alanganing oras, hindi po safe maglakad sa ganitong city katulad po ng Maynila, di umano, mga katambay.
Pero ang mga kongreso, ang kamara, ang tutukan natin, hindi ang crime rate. Ang tutukan natin, Duterte. Si Duterte lang ang problema ng bansa, mga tambay. Siya lang ang problema. Bakbakan natin, katulong po. Lahat po sila. Ngayon, nagbabalik na naman po. Very famous po. Si dating Senador Trillanes, mga tambay. Very famous at gamit na gamit po dito sa mga Duterte. Katulad din po nila Dick Gordon na bumabalik din po muli. Nandiyan din po si dating Senadora Laila de Lima at kasama pa sila Senadora Risa Hontiveros de Umano at ang Makabayang Black. Kompleto po. At napakarami po nila na nakahain na talagang iimbestigahan po kay dating Pangulong Duterte, mga katabay. Sunod-sunod na po yan. Kaya po 6 na taon po ito. Ang nakikita lang po ni Kamanong, napakagaling po din ang nangyayari po sa pamilya Duterte. Imbis na nakatutok po ang pagpababagsak at talagang pang-aapi nila sa Vice President, sa anak ng Pangulo, yung mismong tatay na ang sumasalo po ng mga batiko sa kanya anak. Siya na po ang talagang nagsasakripisyo para sa kanya anak. Kaya ang ating VP Sara ay nakapagtatrabaho po ng maayos sa gobyerno. Talagang nagagampanan niya po yung kanyang pagiging DepEd Secretary at pagiging Vice President dahil mismo si dating Pangulo na Duterte na ang kumukuha lahat ng mga paninira, na ginagawang propaganda kay Vice President Sara. Mismo ang ama ang nagsasakripisyo po, mga katambay. Siya na po. Kaya ito po, nakikita po natin, dire-diretso po ito. Magmula po, bakbakan si dating Pangulong Duterte, di ba? Ito, war on drugs, ICC, kasama na ICC, di ba? At yung West Philippine Sea, at yung sinasabi pang mga baril na sako-sako, at marami pang iba. At may parmali pa to, mga tambay, napakarami po na ini-issue po. Puro issue po at puro investigasyon, mga tambay. Ganito po sila magpatakbo ng gobyerno. Halos wala na pong nagagawa ang kamera natin para solusyonan po, mga tambay. Ang problema po ng mga Pilipino, tayong mga Pilipino, ang problema natin, nagmamahal ang kuryente, tubig, pagkain. Pero ang mga congressman natin sa Kamara, ang ginagawang solusyon, susolusyonan lang po, puro Duterte. Puro Duterte lang po, mga tambay. Yan lang po ang ginagawa halos. At ang pinaka sinasabi nila, solusyon lang na binibigay sa atin, magbigay ng mga ayuda. Puro ayuda lang, mga katambay. Yan po ang karamihan pong ginagawa ng mga congressman natin sa Kamara, ang speaker, ang presidente, puro pamimigay lang po ng ayuda ang solusyon po sa mga nagtataasang bilihin at kuryente, tubig, mga katambay. Ganyan po sila magpatakbo di umano ng gobyerno. Kayo po, ano po masasabi nyo, mga katambay, dito po sa pinagmamalaki po ni Congressman Abante na imbestigahan ng EJK at pasama na ICC, di umano, mga katambay. Pero yung mismong siyudad niya ay number 1 sa krimen, mga katambay. Muli po, si Katambay Mano po. Nagde-thank you po sa mga naagusto po ng ating napakalit na channel, ang Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Ingatan nawa, mga tambay. Paalam. Bye-bye.